siya sa labas. And you wanna know who? Si Terence. Yung ka na, Tito. Gusto mo lang naiwaan ang mga Neocampo. Mr. Manuel, si Ma'am Concha, si Miguel, si Connie, pati na rin si Terence. Gumawa ka pa ng anak sa ibang babae. Pinamukha mo pa sa akin na hindi ako sapat. That I will never be enough because I will never be a mother again. Kung hindi mo isipin ang pamilya mo, kung biglang mawala ng dahilan para umadlang sila sa relasyon niyo ni Ana, would you still pursue her? Hindi ko alam kung paano pa magbabago ang lahat, Terence. Ikaw, kaya mo bang iwanan ang pamilya mo para kay Ana? Yung ipinayad ko sa'yo, katumbas na yon ng buhay mo at buhay ng mga magiging apo mo sa darating na panahon. Kaya wala kang karapatang iwanan ako. Nandito lang ako para magpaalam sa mga bata. Ito ang resignation letter ko. Ayaw umiyak. Ibisitahin ko kayo. Huwag kayo umiyak. Huwag niyo namang hayaang masira ang pamilya natin. Are you blaming me na kaya hinahanap niya sa iba dahil hindi ko kayang ibigay sa kanya na magkaroon uli ng anak? Dahil inakala ko na sapat na ang pamilyang ito nung inampon ko kayo? Ampon? Hindi nyo kami anak? Is it true? Ma! Is it true? Concha? Dad! Totoo ba sinabi ni Mama? Well now, it's out in the open. Ngayon, kampihan ninyo ang daddy ninyo. Miguel! Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala! Sige, paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Dahil dati pinaniwalaan ko rin na maayos pa ang pamilya na ito. Nakakala ko maayos ko lahat. Pinaniwala mo ako, Manuel. Let it all out. Go! You made me believe na nung namatay si Emil, na hindi ko na kayang mabuntis. It's all fine. Na kahit hindi natin kadugo, ang mga anak natin okay lang. Pero ginawa mo pang mag-anak ka sa iba. Sige! Lahat tayo. Wala na. Wala tayo. Ayoko na sa'yo. Ayoko na napakasinungaling mo. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko. Kuya! Kuya, ano na gagawin natin? Paano kung malaman ito ng ibang tao? Ano na lang sasabihin nila? Kuya, seryoso to! Ano na mangyayari sa atin? Paano na tayo? Paano na ako? Yun lang ba importante sa'yo, Connie? Ha? Kung ano sabihin ng ibang tao? Kung saan ka pupulutin? Isipin mo na lang mga bagay yung binigay ko para sa pamilyang to. Sa pamilyang hindi naman pala akin. Integrity, honesty, justice! Alam mo kung ano mga yun? Yung mga bagay na nilakuran ko para sa pamilyang to. Pati pagmamahal ko kay Ana, tinalikuran ko. Sinakripisyo ko. Para saan? Para sa wala! Para sa amin ni Daddy. That's exactly my point, Connie. Now it makes sense. Ba't ganun trato niya sa akin? How can I be his favorite son?
when I'm not even the son to begin with. Di ba talaga kita mapipigilan, Ana? Sabihin mo lang gagawin ko. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Ana. Kung galit ka sa akin, huwag mo sana idamay yung mga bata. Huwag mong gamitin ang mga bata para hindi ako umalis. Sa tingin mo, hindi ko iniisip ang kapakanan nila? Huwag mo ako itulad sa'yo. Dahil ako iniisip ko ang ibang tao bago ang sarili Hey, ko. that's not fair, Ana. Fair? Ngayon gusto mo ng fair? Sa tingin mo, fair na tinago mo sa akin ang pagiging de Ocampo mo? Dahil hindi ko naman pinili maging Deo Campo eh. Pero pinili mo na kilalanin ako. Sa'yo mismo nang galing. Inalam mo lahat tungkol sa akin bago mo ako pinapasok sa foundation. Ngayon sabihin mo nga sa akin, para saan? Para saan na kinilala mo ko? Para saan na pinaibig mo ko? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Do you honestly believe na may binabalak akong masama sa'yo? Wala akong pakialam sa away niyo ni Dad. Maniwala ka sa akin. Ito. Sabihin mo sa akin, hindi ka ba talaga naniniwala ng totoo yung nararamdaman ko para sa'yo? Ha? Then tell me, anong dapat ko gawin para maniwala ka na mahal kita? Dahil mahal na mahal kita. Sabihin mo lang kahit anong gagawin ko para sa'yo. Gagawin mo lahat para sa akin. Gagawin mo lahat para sa Dad. Nagawa mo na nga magsinungaling para sa kanya. Sinong makakapagsabi kung ano pa ang kaya mong gawin para sa kanya? Ano naman? Pag-usapan natin ito. Terence. Ana, wag. Teka. Usap tayo, Ana. Miguel? Where are you going? Anak, mag-usap muna tayo. Para saan? Ano? Pagtatakpan niyo rin to? Sige! Bawiin niyo sinabi ni Mama na hindi niyo kami anak ni Connie. Look, Miguel. Alam ko naguguluhan ka sa ngayon. Kaya kailangan natin mag-usap, anak. Importante ka sa akin. Importante? Ako? At kailan pa ako naging importante sa'yo? Alam mo nga, dapat masaya ka na eh. Now, you don't even have to pretend that I matter to you anymore. Stop it, Miguel. Stop it. Ngayon,
ngayon naiintindihan ko na kung ba't wala akong magawang tama sa mga mata mo. Kung bakit palagi akong kulang. It turns out, I was setting myself up for failure from the beginning. Paano nga naman ako makikita bilang isang magaling na anak? When I failed to qualify for the most important part of that position. Dahil hindi niyo ako anak! Pinalaki kita para maging de Ocampo. And it's not my fault if you cannot live into my expectations. Kahit na anong mga kapalpakan ang ginawa mo. Miguel, tinulong pa rin kitang anak. Kailan? Kailan mo ako tinuring na anak? Napagalitan kayo na judge at hindi ka lumaban? Nagpatalo ka lang ng ganun? Ano nga gawin ko pa? Hindi naman nakatulong yung ugat ko yung nakaraan ng tilbira na yon. Ibig sabihin, mali ang diskarte mo. Hindi kita inuutusan mag-isip at wala akong pakialam sa iniisip mo. Gawin mo ang inutos ko! Kung hindi mo ako matutulungan, fine. Matagal ko nang tanggap yun eh. Alam ko naman hindi mo kaya. Sad to say, Miguel. Duwag ka. 2,000 ko na binigay sa iyo ang kaso niya, nataon mo eh. Sorry. I take full responsibility for my team. Dapat lang. Dahil nakakahiya sa kliyente natin kung hindi mo asikasuhin ang kaso. Tuwing pinahihiya mo ako sa trabaho? Ha? Tuwing pinamumukha mo sa akin mga pagkakamali ko? Gusto kitang matuto! And I did. Tingnan niyo ako ngayon. Tingnan mo. I'm the man you grew me to be. Isang abogado na kahit talikuran ng tama. Isang lalaki na hindi pinaglaban ng babaeng minamahal niya. Dahil sa kasalanan ng pamilya niya! Dahil sa kasalanan mo! So I'm thanking you, Papa. Thank you. Tama sa mga tinuro mo. Naging madali na para sa akin kung anong kailangan kong gawin. Anong gagawin mo? Miguel? Miguel! Gawin mo ang lahat. Tubing na ang Ana. Yan ang inuutos ko. Hiniwalayan mo ang girlfriend mo para sa isang babaeng anak ng kriminal? Walang kinalaman si Ana sa pag-iwalay namin ni Ruth. Hindi ako naniniwala. Hindi ba nahuli ka ni Ruth na nagsisinungaling? Dahil may kipagkita kay Ana. Nagreklamo ka, kulang ka sa trabaho. Binibigyan kita ng trabaho, ayan o. Yun ba talaga pa? Honestly, no. Mas gusto ko lang mauusap oras mo dito kaysa ubusin mo ang oras mo sa panliligaw mo kay Ana Caruana. Magbubulag-bulagan ako, magbibingi-bingian ako sa mga nalalaman ko to save this family. Salamat, anak. Ilang beses na natinigdahan ang buhay ko. Ginamit ang salit ng pamilya para mapasunod ako. Umayag si Ed ng ganun-ganun lang. Paano mo siya napapayag? Sinabihan niya ako na lumayo na ako kay Ana. Kamali ako ng paglapit sa'yo. Akala ko kakampi ka sa totoo. Hindi naman pala. How's my girlfriend? This time totoo na to. Gagawin ko ang lahat para itama ang mali ko, Ana. I will make things right between us. At hindi na ako papahag na may hahadlang pa sa atin.
Pasundan mo si Miguel. Pasundan mo siya kahit saan siya magpunta. At alamin kung sino mga kakausapin niya. Ang anak niyo? Bakit? Darwin, binabayaran kita para sumunod. Hindi para magtanong. Kaya kung pwede lang, bilisan mong kumilos at baka pareho tayong malintikan. Tuloy na ako kayo ng tawag. Ano ibig mo sabihin? Naayos ko lang kapakanan ko. Sorry na lang, boss. Gaya ng sinabi ko, willing ako may pag-cooperate sa inyo. Magbibigay ako ng statement. Sabihin ko lahat na nalalaman ko laban sa mga De Ocampo. Bibigay ko lahat ng mga ebidensya na kailangan ninyo. Sana lang siguraduhin ninyo na maging malaya ako o mapawasan man lang yung sentensya laban sa akin. Miguel? Anong ginagawa mo dito? Ana, I'm sorry. Ana, I'm sorry. Ang laki mong tanga. Miguel, masyado akong maraming problema ngayon. Wala akong panahon para kumausap sa'yo. Huwag ka mag-alala, Ana. Kaya ako naparito eh. Pabawasan ang mga problema mo. Alam ko kayo nagpabukas ulit ng kaso ni Ed. Ako magiging abogado nyo. Tutulungan ko yung kasuhan si Connie. Pati si Papa. Pati ang papa mo? Akala ko hindi mo kakalabanin ng pamilya mo. Wala na akong pamilya, Ana. Hindi na ako isang De Ocampo. Turns out, I never was. Connie? Connie, I need to go to the office. You take care of your mother, okay? Dad, I need to tell you something. What? Gusto ko lang po na malaman niyo na sa isip at sa puso ko, kayo pa rin po ang daddy ko. Wala naman akong pakialam kahit hindi kayo ang tunay kong magulang eh. I don't care about the truth. Because my truth is you and Mama. Ayoko may magbago sa atin, Daddy. You're still my dad. Right? Please. Please. But of course, sweetheart. You will always be my daughter. Pero lang, huwag muna natin pag-usapan ito ngayon, ha? Kailangan ko talagang pumunta ng opisina. Dahil inilaglag na tayo ni Darwin.
Okay ka na? Nakakatulong pala talaga kapag may nagpagsasabihan ng problema, no? Salamat. Salamat po. So, okay ka na? Yung totoo, hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung magiging okay pa ako eh. Miski hindi kami nagkikita eye to eye lagi ng pamilya ko. They were my family. Sila yung nauwian ko at the end of the day. Ngayon, wala na yun. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Hindi ko alam kung sino ako. Pero at the same time, may relief din. I'm free now. Malaya na ako sa kasinungalingan. Malaya na ako sa pagtatago. Malaya na ako to do what's right. Gawin ang tama. Most importantly, malaya na akong mahalin ka ulit. At mahalin mo rin. Again? Ana, I'm not pressuring you. Sinasabi ko lang intention ko. Hindi na ako isang Deo Campo. At wala na makakaharang pa sa pag-ibig ko para sa'yo. Kung may magandang nangyari sa akin, it's that. No one can stop me from loving you again. Hindi pa ba klaro sa'yo na ayaw na kitang makausap? Pero si Miguel kinakausap mo. Anong pinakaiba namin? Hindi naman siya Deo Campo eh. Alam pala niya. Wala ka nang ibang sasabihin. Umalis ka na. Ana, teka. Ano ba kasi kailangan mo? Sabihin mo sa akin na hindi mo ko mahal. Ano? Gusto mo tigilan kita? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Sige! Sige! Anak. Umalis ka na. Ana, hindi ako nagbibiro nung sinabi ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat, Ana. Gusto mo talikuran ko yung pagiging Deo Campo? Fine! Done! Gagawin ko yon. Kahit kailan naman eh. Kahit kailan di ako naging Deo Campo. Just give me one chance. One chance lang, Ana. Sige na, please. Isang chance. Umalis ka na. Ana! Isang chance na! Ana, hindi ako susuko. Ana, gusto ko naman to. Ana, hindi ako susuko. Kausapin mo ko. Ano naman eh? Gusto mo naman to.
Gusto ko lang malaman mo, Terence. Ngayon din na ako de Ocampo. Everything changes. Kailangan ko labanan sila Papa at Connie. Ikaw naman, Connie, sinabi ko sa'yo, huwag mo iwanan ng mama mo. Sinalubong ko lang naman si Ruth sa pinto. Tapos, pag-akyat namin sa kwarto, wala na siya. May mga pulis po sa labas. May warrant of arrest daw po sila para sa inyong dalawa ni Ma'am Connie. At least ngayon alam ko na kumikilos si Miguel. Hindi lang puro pangako ang sinasabi niya. Huwag mong isipin makakalusot ka rito dahil isasama kita pababa. Hayop ka! Pwede naman po natin pag-usapan ito na maayos. Sinira mong buhay ko! Kayo ng nanay mong kabit! You destroyed my life and my family!